Good morning po mga palangga. Muli sa ating segment Exercise for Christ. At malakas po ang ulan kagabi. At kaya dito sa ating rooftop, bago po tayo makapag-exercise ay muli ay magtanggal muna tayo ng mga dahon na mga nalaglag dahil nagpapadulas po ito. Gayon din sa tubig ulan. Kaya ito'y atin mo lang tanggalin para hindi po pagpa-aksidente. Nakadulas kasi ito. May kaunting lumot na rin po kasi itong aming rooftop. So hayaan niyo po muna na ako po magwalis muna upang matanggal natin itong mga nakakadulas na mga bagay, mga dahon, tubig ulan, dahil mabuti na yung nakatiyak tayo na hindi tayo madulas. Mahirap na kasing magkaroon ng aksidente. Alam naman natin ang tubig ulan pagka nasa simento ay nakakadulas po. So, kasama po yun tayo nag-uwalis. Mga palangga, good morning, good morning. Nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan. Hangad ko po ang inyong magandang kalusugan para po sa biyaya ng Diyos. Napag naman kaunti lamang at masabi natin sapat lamang ang biyaya na tinatanggap sa Diyos. Pagpili tayo pagkain, ulam, asin, gatas. Sabihin yung pang-araw-araw ng mga ilangan natin ay tinutugunan ng Diyos ay malaking bagay na po yan. Ang pinakahalaga po ay magandang kalusugan ng ating katawan. So yan po ang pinakamahalaga. Dahil aanin mo naman ang maraming pera kung ito ay nakaratay sa maling na karamdaman. Ang pera ay hindi po niya masasagot ang lahat ng mga bagay. Ibigin, huwag pong ipagkatiwala ang buhay natin sa pera. Dahil ang pera ay nandyan na po yan. Pag lang ang buhay, ngunit kung ang tao ay magkakasakit na, kahit gaano ka dami ng kanyang yaman sa lapit na ay pundar niya ito sa bangko o lahat na dahil sa kanyang pagtiwala sa salapi ay nagiging akusado sa kanyang katawan, lalo na kung nakalimutan ng Diyos. So tayo ng mga tinawag ng Diyos na tayo sumampalataya sa Panginoong Diyos, eh ang ating pinagkatiwalaan ay ang Panginoong Diyos. Siya kasi ang ating dakilang magagamot, ang Panginoong Diyos. Ang salapi ay instrumento lang po yan. Kasangkapan lamang sa mundong ito.
ang pinakamalaga po ay ang ating buhay. So hindi natin may pagkatiwala ang buhay natin sa mga bagay sa sanlibutan dahil iyan ay pansamantala lamang. Ilagak natin ang ating tiwala sa Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesus Kristo. Lalo na sa mga panahong ito ay talagang napakagulo na ng daigdig. Marahil ay inabot na kayo ng takot, pangamba, kung ano ba ang nangyayari na sa ating kapaligiran. Sobra na ang mga pangyayari na nakakatakot, katulad ng mga malakas na lindol, mga alingaw-ngaw ng digmaan. Maliban pa dyan, laganap po ang bisyo, lalo na rito sa Pilipinas. Nalipanan na naman ang krimen, ang droga, nakawan. So, manalangin tayo na nawa maging payapa. Maging mapayapa ang ating bansa. Ipuin ng Diyos ang ating mga leader na nawa ay gawin ang mga bagay na ikakabuti ng pamayanan. So tayo naman bilang mga manampalataya ay habang nalasap natin ang biyaya ng Diyos, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ay kailangan din nating pangalagaan ang ating sarili sa magitan ng pag-exercise. Kaya nga palagi nating sinasabi itong ating segment, exercise for Christ. So tayo muna ay maglalakad-lakad na minamahal, kasi maganda po ang strolling, then jogging. Mas pinili ko po rito na dito mag-exercise sa aming rooftop, sa aming mission house, dahil sa safe po tayo rito eh. Dahil kung sa labas eh marami pong mga iba't ibang sasakyan sa kalsada. Halos puno ang mga kalsada, mabilis na sitakbo ang mga iba't ibang sasakyan. So mabuti na yung nasa mabuti lugar tayo na hindi mapanganib. So nandito tayo sa rooftop ng aming mission house. So, habang ganda ang panahon, ngayon po ay July 31, 2024, Wednesday. So pagkatapos natin magwalis ay nagkaunting walking tayo. Para ba nagmamarcha? Kasi para sa ano yan,
kalusugan ng lungs at ng ating puso, ng ating baga. At warm up ito dahil mahirap naman na bigla ka na lang mag-jogging o kaya tatakbo. So, kailangan warm up muna. Stretching of the hands and legs bago tayo magkaunting jogging. Ito medyo maganda na ang ating pakiramdam, medyo iinit na sila tayo sa pawisan, so konting jogging. So mga minamahal, kasama sa ating exercise for Christ ay ang pagbabasa ng mga talata sa Biblia. Dahil ibig ng Diyos na mapangalagaan natin ang ating espiritu, kaluluwa at katawan. Na maging sagana tayo sa ating pangatawan. Ibig sabihin, maganda ang ating kalusugan. Dahil sa tatlong bahagi ang ating katauhan, espiritu, kaluluwa at katawan, naibig ng Diyos na manatili itong nalahang sa kabanalan, isinasabuhay ang salita ng Diyos. At yan ay kaya-aya sa mata ng Diyos. So muli, magbasa tayo ng ilang talata sa Biblia at tatalakayin natin kahit papaano ay iyan ay exercise naman ng ating espiritu. Dahil ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Kung papaano tayo kumakain ng masagana sa ikalulusog ng ating physical body, kailangan ng ating spiritual and mental health shall be taken care of. Pangalagaan po natin. Yan po ay sa biyaya ng Panginoon. So mga minamahal, ay tayo po muna ay magbasa ng ilang talata sa Biblia. So napakasarap po ng pakiramdam, mga minamahal, kung kasama natin palagi ang Diyos sa magitan ng panampalataya. Ito nga't medyo napakalasak, humingal, hinihingal ako. So ibig sabihin dito ay nalasap natin ang kagandahan ng pangatawan, magandang kalusugan. So magbasa muna tayo ng talata sa Biblia. Kunin ko lang ang Biblia. So ang ating babasahin ay nasusulat sa Mateo 24, Kapitulo 1 hanggang 2. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya ay sumagot at sa kanila ay sinabi, "Hindi baga ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi iba bagsak." So, iyan mga minamahal ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol. Kasi po sa kapanahonan ng unang siglo, year 30 AD hanggang 33 AD, ang tagapangaral po ng Ebanghelyo ay ang Panginoong Hesukristo. Yan po ay Ebanghelyo
ng kaligtasan. At dahil sa Old Testament times ay pinagawa ng Diyos ang mga Israelita sa magitan ni Haring Solomon na templo o bahay ng Diyos na kung saan ay doon ilagay ang tabernakulo ng Diyos at ang 10 utos ng Diyos na nasusulat sa 2 tapyas na bato. So doon po pinaka-inclusion ng mga banal na mga kasangkapan ng Diyos. At yan po ay inilagay sa templo. So ang unang naagawa ng relihiyong Israel ay ang templo pinagawa ni Haring Solomon. Yun po ang first temple. At doon naman dahil sa sila'y sinakop ng iba't ibang mga kaharian, ay nagiba ang ilang bahagi ng kanilang templo. At muli, sa biyaya naman ng Diyos ay itinayo nila muli ang ikalawang templo na kumbaga pina-repair nila, pinapakumpuni nila yung baga ang nagiging second temple. So mula roon sa templo ng Diyos na doon sila nagre-ritual. Yan po ang Old Testament times. So, ibig sabihin, gusali na literal. At yan din po ang inabutan ng Panginoong Hesukristo. Templo na kung saan ang mga kaparian ng mga Israelita at ang high priest ay doon po nambahan, doon po ginaganap ang mga religious ritual. So yan po ang nakita ng mga apostoles ng Panginoong Hesukristo. Sa kapanahon na yon, 12 apostol ng Hesukristo ay siya po ang teacher, siya po ang guro, siya ang tinatawag na rabbi o kaya rabbi. Siya ang kanilang master teacher. Dahil sa tinuturoan pa lang sila at sa panahong ang Panginoon Jesucristo ay nagtuturo sa kanila, hindi pa ho nasusulat ang New Testament Bible. Wala pa. Ang lahat ay oral teaching lamang ng Panginoon Jesucristo, ngunit iyon ay naisaulo po ng mga apostoles at disipulo, kaya po naisulat nila ang 4 na ebanghelyo. Iyon, nung ang Panginoon Jesucristo ay nasa langit na. Nevertheless, nung kasama pa lang Panginoon Jesucristo, ay sila nga ay sadyang natuwa nang makita nila ang templo. So kaya sa kanilang kamanghaan, kanilang pagkamangha, ay sinabi nila sa Panginoong Hesukristo, kasi wala silang templo, wala silang church na physical building. Ang pangaral lamang ng Panginoong Hesukristo ay sila ay naglalakad, pupunta sa mga kabundukan, sa mga syudad, sa mga bayan, sa mga dalampasigan,
at nandoon ang mga tao na nakikinig sa pangaral ng Panginoon Kristo. At ang Panginoon Kristo ay pumunta sa templo ng mga Hudyo, namangha ang mga apostoles sa kagandahan ng templo. Kaya nga sabi nila, Mateo 24:1-2, at lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad, at nagsilapit sa kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Kapwa siya ay sumagot at sa kanila sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan lang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. So, ibig iparating ng Panginoon Kristo sa kanyang mga apostoles na ang mga gusali na mga literal na mga gusali na gawa ng mga bato, mga lime o simento na pinagpatong-patong, di ba, sa ating mga minamahal. Makita ninyo, naka-hollow blocks po itong ating dito sa rooftop. Makita ninyo, nakapatong ang mga hollow blocks, nakahilera sila. Patong, ayan, hollow blocks. Yan. Mga 5 patong na hilera dito sa ating rooftop. Na sinabi nga ng Panginoon Kristo, doon naman sa templo, ang gusali ng templo ay gawa ng mula sa pundasyon ng bato ay nakahilera hanggang nagiging malaking gusaling templo. So, yan ang literal na gusali. Na sinabi ng Panginoon Kristo sa kanila na huwag kayong mahumaling. Huwag madaya ang inyong mga mata sa naggandahang templo na yan. Dahil sabi ng Panginoon Kristo sa kanyang mga apostoles, lahat niyan ay matitibag. Lahat niyan ay masira. Lahat niyan ay babagsak. Na ibig sabihin, mga minamahal, kung ihambing naman natin sa ating kapaligiran, mamangha din kayo sa mga nagkagandahang mga templo ng iba't ibang mga Christian organizations. Number 1, mga katedral na ginawa ng mga Roman Catholic churches mula pa noong 300 AD at magpahanggang ngayon. So, makita natin kahit sa ating kapaligiran, nagagandahang mga katedral at naglalakihan ng mga katedral. So, nang ibig sabihin ng Biblia, huwag daw tayo mamangha o mahumaling, huwag daw nating luwalhatiin ang mga pisikal na mga gusali na tinatawag nilang templo, na kung saan ang mga religious organizations ay doon nagkakatipon, na yun nga rin ang kanilang kasama sa doktrina nila, na sa magitan ng kanilang ginawang naglalakihang mga gusali ng mga churches, mga katedral, mga temples, mga kapilya, mga iba't ibang mga bahay-sambahan na talagang namang mamangha ang ating mga mata dahil sa naglalakihan at nagsipaggandahan at talagang napakalapad hindi lamang ng gusali kundi ng mga bakuran. Sabi ng Panginoon Kristo sa kanyang mga apostoles, huwag kayong magagandahan sa mga iyan dahil yan ay mga walang kabuluhan, babagsak ang mga iyan. Walang bato na nakapatong sa kapwa bato na hindi babagsak. So, yung mga gusali daw na physical ay masira daw yan. Yan ba ay ating nakita sa
batay sa kasaysayan, opo, marami tayong nabalitaan na sa magitan ng baha, sa magitan ng sunog at sa magitan ng lindol na kandasira ang mga pisikal na gusali ng mga bahay-sambahan. So, yun po ay natutupok, nalulugmok, bumabagsak. So, bagamat yan ay nakikita natin sa ngayon, dapat ang ating isipan ay huwag daw po natin ilagak ang isipan natin sa kamanghaan natin na lumalabas tuloy na pagka ang doktrina ng relihiyon na dahil sila ang may magagandang templo, malaking katedral, ay ibig nilang patunayan sa kanilang isipan na sila ang tunay na iglesia na pinili ng Diyos. Hindi po ganon, dahil wala nga pong kabuluhan ang mga gusali. Amen? Ano pong ibig sabihin, mga minamahal? Na tayo sa ating kapanahonan, kailangan po maintindihan natin na pagka binabasa natin ang Biblia, ang Panginoong Jesucristo pala ay wala silang sariling church building. Walang sariling temple building. Dahil sinabi nga ng Panginoong Jesucristo noong pumasok siya doon sa templo ng mga Hudyo nakita niya ginawang gusaling komersyo ang templo. Nasa daraanan, nasa kapaligiran ng templo, ang iba'y nasa looban, ay ginawang negosyo. Nandoon yung mga negosyante, mga nagtitinda ng iba't ibang mga kalakal. So ipinangalakal ang gusali ng templo. Kaya nga sa pagkainis ng Panginoon Jesucristo ay tinaboy niya ang mga tao, mga negosyante. Mabasa po natin yan sa Juan Kapitulo 2, versikulo 19 hanggang 21. Ito po ang ating mababasa. Ito ang sinasabi. Ang sabi rito, Juan Kapitulo 2, versikulo, umpisa natin sa 12 hanggang 20. Juan Kapitulo 2, versikulo 12 hanggang 21. Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, ibig sabihin si Lord Jesus, at ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga alagad, at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. At malapit na ang Pasko ng mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. At nasumpungan niya sa templo, yaon ang nagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamalit ng salapi na nangakaupo. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka, at ibinubo niya ang salapi ng mga mamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal, na pag-alaala ng kanyang mga alagad na nasusulat, kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Ang mga Hudyo nga ay nagsisagot at sa kanya ay sinabi, anong tanda ang
maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Tatapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay nalaala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. So yun pala mga minamahal, kaya pala sinabi ng Panginoon Kristo sa Mateo 24:1-2 na walang kabuluhan ang templo na kung saan nagandahan ang mga apostol. Dahil sabi ng Panginoon Kristo, ang mga iyan ay magigiba. Walang bato na nakapatong sa kapwa-bato na hindi magigiba. So gayon din po itong mga nagsalakihang mga katedral at mga kapilya at mga gusali at templo ng iba't ibang religious organizations na nakatayo ngayon. Lahat daw po yan walang mga kabuluhan dahil yan po ay masisira. So, anong ibig palabasin ng Panginoon Kristo? Dahil po ang mga templo ay Old Testament na katuruan, ang pagtuturo ng Panginoon Kristo ay imulat ang mga apostoles at ang mga Hudyo sa pagbabago, change of mindset, na ang templo pala na physical walang kabuluhan, na ang dapat pala ay maniwala sila at sumampalataya na ang Panginoong Kristo ay kanilang Mesiyas. Kaya nga, nung nakarating ang Panginoong Kristo doon sa templo, ay inabutan niya na ginawang bahay kalakal ang templo. So kaya sabi niya, lumayas kayo rito at huwag ninyong gawing bahay kalakal ang bahay ng aking Ama. So nagalit sa kanya ang mga Hudyo at tinanong siya, anong karapatan mo para pagtabawin at tapon mo ang mga iba't ibang mga kasangkapan at iyong pinapalayas ang mga negosyante rito. Sabi niya, huwag niyong gawing bahay kalakal ang bahay ng aking Ama. Kaya, ang sabi ng mga Hudyo, anong iyong karapatan? Ba't mo ginawa yan? Sabi naman niya, igiba ninyo ang templong ito at itatayo ko sa 3 araw. So, destroy this temple and on the 3rd day I will raise it up. Sabi ng mga Hudyo, aba, 40 taon na itinayo ang templong ito, pagkatapos itayo mo ulit sa 3 araw. Ngunit sabi naman ng Biblia, pinaliwanag dito sa John chapter 2 verse 19, datapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. So ang pagbabago mga minamahal sa mindset, sa kaisipan ng mga Hudyo, kahit sa atin ngayon, na ang mga naglatihang mga templo, yan po ay walang kabuluhan. Kasi ang templo na itinuturo ng Panginoong Diyos ay ang kanyang katawan. Na ang kanyang katawan ay nanahan sa kanya ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. At ang katawan, lupa, ni Kristo ay ginawang templo ng Diyos. So kaya sabi niya, itong gusali ninyo na physical, igiba ninyo. Iyon ang kanyang sinabi. At itatayo ko sa 3 araw. Kumbaga, yan ang nagiging isipan ng mga Hudyo. Na ang tinutukoy ng Panginoon Kristo ay ang kanilang gusali na templo. Sa pisikal na templo. Yan ang kanilang unawa. Ngunit, ang nakatagong lihim doon, na ang tinutukoy naman ng Panginoon Kristo sa espiritual na bahay ng Diyos, ay
ang kanyang katawan. Templo ng kanyang katawan dahil ang kanyang katawan ay ginawang templo ng Diyos sa lupa. Matandaan natin na ang Panginoon Kristo ay binautismuhan sa Jordan River ni John the Baptist, ay bumaba ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo, at nagsasalita habang bumababa, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan. So, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay tumahan sa katawan ni Hesus Kristo. Kaya yun ang nagiging templo ng Diyos. Kaya sa kanyang pangaral, ang templo ngayon na kanyang tinutukoy ay ang kanyang katawan, na kung saan ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nanahan sa kanya. Kaya nang sinabi niya, igiba ninyo ang templong ito at itatayo ko sa ikatlong araw. Sabi ng mga Hudyo, 46 na taon itinayo ang templong ito. Pagkatapos itayo mo ulit sa ikatlong araw lamang. Ngunit ang sabi ng Panginoon Kristo, ang kanyang tinutukoy ay ang kanyang templo ng kanyang katawan, na kung saan ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay nanahan sa kanya. Dahil ang katawan ni Hesus Kristo, mga minamahal, ay nagiging kordero ng Diyos na makapag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. It is the sacrificial lamb of God na itinuturo din naman ni Juan Bautista, na ng kanyang bautismuhan si Hesus Kristo. Sabi ni Juan Bautista, itong si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So mga minamahal, sa kapanahunan ng pangaral ni Hesus Kristo, unti-unti na niyang change of mindset. Unti-unti na niyang pinapalitan ang mindset ng mga Israelita. Na ang templong gusali na physical, iyon ay hindi na makabuluhan. Kailangan ang templo ngayon na kanilang makilala ay ang katawan ni Hesus Kristo, o kaya ang Kristo nasa kanilang harapan. Dahil ang Kristo ay siyang templo ng Diyos sa lupa. At ang Kristo ang siyang kanilang Mesiyas at tagapagligtas. Dangan nga lamang ay hindi sila naniwala na si Kristo ay ang kanilang Mesiyas. Kaya sa halip na sila ay sumampalataya na siya ay kanilang Mesiyas, siya ay inakusahan ng iba't ibang mga kasalanan na hindi naman niya ginawa, na siyang nagiging sanhi ng pagkapako niya sa krus doon sa Kalbaryo, sa Golgota. Ngunit hindi na akalain na pagkatapos ng magpako sa krus, inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay muli at nagpakita muli sa kanila. Nabuhay muli ang Panginoon Jesucristo sa ikatlong araw. Iyon ang kanyang tinutukoy, na ang kanyang tinutukoy na templo ay ang kanyang katawang tao na tinahanan ng Diyos sa habang nasa lupa siya at nangaral sa mga Hudyo. So, ang kanyang katawang tao ay siyang naging templo ng Diyos sa lupa. Kaya nga, sa ngayon mga minamahal, hindi na makabuluhan ang physical na mga gusali. Dahil nga ang Panginoon Kristo ay wala nga siyang sariling church building. Wala rin siyang temple building, kundi ang kanyang katawang tao lamang. Ganon din ang mga apostoles. Kaya nga sa pangaral ng Biblia, ang pinakatemplo ngayon ay hindi na ang mga gusali at mga katedral na ating makikita, kundi
Sinabi ng Biblia sa pangaral ni Apostol San Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 16 at 17, ito ang ating mababasa. Ang sabi rito ni Apostol San Pablo, hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. So mga minamahal, sa ating kapanahonan, ang templo ng Diyos ngayon ay ang lahat ng mga nanampalataya. Ang mga manampalataya ay ginawang templo ng Diyos dito sa lupa. Paano tayo maging templo ng Diyos? Na kung ang katawan ni Kristo ay tinahanan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, ay tayo, paano naman tayo magiging templo ng Diyos sa ating kapanahonan? Dahil hindi naman pala mga naglakihang gusali at mga pisikal na mga katedral at mga kapilya ang templo ng Diyos. Kaya, ang sabi ng Biblia, hindi nyo ba alam na kayo ang templo ng Diyos? Unang Korinto 3, 16, 17. Hindi ba ganinyo nalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa inyo? Kung gibain ang sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, ng templong ito ay kayo. So, paano tayo maging templo ng Diyos, mga minamahal? Sabi muli ni Apostol San Pablo sa Episo, Kapitulo 2, versikulo 20 ay ganito: na mga itinatayo sa ibabaw ng kinsaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang magiging isang templong banal sa Panginoon, na sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So tayo raw pala bilang manampalataya ay ginawang templo ng Diyos dito sa lupa. Papaano? Tahanan daw tayo ng kanyang Espiritu. So papaano tatahan sa atin ang Espiritu ng Diyos? Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ay ang kanyang salita. Juan 6:63. Ito ang ating mabasa. Ito ang sinasabi: ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So, ang mga salita dito sa nasulat sa Biblia, ito raw ay ang Espiritu ng Diyos o Espiritu ni Kristo. Na kung tayo raw ay sumampalataya sa kanyang mga salita na siyang kanyang Espiritu, at iyan ay ating isa sa buhay, nanahan daw sa atin ang Espiritu ni Kristo. Ang kanyang Espiritu ay ang kanyang salita na ating isa na sa buhay. Kaya nga sa Episo Kapitulo 3, versikulo 17, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa magitan ng panampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. So kung tayo raw ay sa buhay natin ang salita ni Kristo, na siyang Espiritu, si Kristo ay nanahan sa ating mga puso sa magitan ng ating panampalataya. At sinabi pa ni Apostol San Pablo sa Kolosa Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17, manahan daw ang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan,
Kayo'y magturuan at magpaalahanan sa isa't isa sa magitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, na nagpasalamat kayo sa Diyos sa magitan niya. So mga minamahal, ang templo ng Diyos ngayon, o ang iglesia ng Diyos o ang bahay ng Diyos ay tayo. Hindi raw po yung naglalakihang mga katedral at mga kapilya. Maliwanag po, mga minamahal, tayo ang templo ng Diyos. Dahil tayo raw ay tatahanan ng Espiritu ng Diyos, siya ang Espiritu ni Kristo, nang sabi ni Kristo, ang kanyang Espiritu ay ang kanyang salita na mananahan sa atin. So kung tayo ay sumasampalataya at maniwala sa pangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo na nasulat sa Biblia, ay tumatahan po sa atin ang kanyang salita na siyang kanyang Espiritu na siyang tatahan sa atin, at ang Panginoon Kristo ay gagawin tayong kanyang templo dito sa lupa sa pamagitan ng ating panampalataya, nakatira siya sa ating mga puso. Amen? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Nabadon Jr. sa ating Exercise for Christ. So mga minamahal, salamat po muli. At tayo mag-jumping jack na para sa huling bahagi ng ating Exercise for Christ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tayo po ngayon ay mag-inhale, exhale. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless everyone. In Jesus' name, Amen.